Maligayang pagbabalik, Binibini at Ginoo. Handa ka na bang matuto para sa aralin natin ngayon? Handa na po. Sa Segaya. Panantunan sa Pilipino 9. Rule number 1, tahimik. Rule number 2, ayusin ang upuan. At rule number 3, pulutin ang mga kalat. Tingnan nga natin. Number 2. Para naman sa panalangin, pangungunahan ito ni Ginoo. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Salamat, Ginoo. Magandang hapon, Binibini at Ginoo. At para naman sa ating attendance, sabihin lamang ang salitang present kung ikaw ay andito. Andito ba si Erin? Present! Para sa balik-aral natin, ano ang konotatibo at denotatibo? Konotatibo. Pagpapakahulugan sa mga salita o pangungusap na hindi tuwiran. Denotatibo. Ito ay nagbibigay ng tiyak na kahulugan o mas tinatawag na literal o totoong kahulugan ng isang salita. Ginoo, magbigay ng halimbawa ng konotatibo at denotatibo. Halimbawa ng denotatibo. Apoy. Denotatibo, ningas. Konotatibo, galit. Salamat, Ginoo. Patay naman sa larawan, ano ang iyong mapapansin o ano ang iyong masasabi? Batay sa larawan, ito po ay larawan ng pelikula na tungkol sa isang ina na pinagbibidahan ni Ay de las Alas. Siya ay isang ina na kayang gawin lahat para sa anak. Sa ikalawang larawan naman ay nagpapakita ng mga ginagawa ng isang ina, gaya ng paglilinis, pagluluto at iba pang gawain sa bahay. Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987, Artikulo 15, ang pamilya. Section 3, dapat isaalang-alang ng Estado ang karapatan ng mga bata na mabigyan ng kalinga, kasama ang wastong pag-aalaga at nutrisyon at natatanging proteksyon sa lahat ng mga anyo ng pagpapabaya, pag-aabuso, pagmamalupit, pagsasamantala at iba pang kondisyong nakakapinsala sa kanilang pag-unlad. At may batas din naman na Republic Act Number 9231, an act providing for the elimination of the worst forms of child labor and affording stronger protection for the working child. Tanong, ano ang mga linya ng iyong ina ang laging sinasabi sa'yo? Bumangon ka na ng maaga at tatanghaliin ka na naman ng pasok. Salamat sa pagbabahagi, Ginoo. Anong mga katangian ng iyong ina ang nais mong tularan at bakit? Ang katangian ng aking ina, ang nais kong tularan ay pagiging masipag at mapagmahal. Dahil sa pagiging masipag, mga gawain sa bahay ay kaya mo na rin gawin. Hindi lang sa bahay, na-apply mo rin dito sa paaralan o sa ibang lugar. Para naman sa gawaing pang-upuan, panuto, buuin ang mga gulo-gulong letra. Handa ka na ba, Ginoo? Handa na po. Para sa una nating salita, ano kaya ito? Gilingang bato. Tingnan natin, Ginoo, kung tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang salita, ano kaya ito?
Kakanin. Tingnan nga natin kung tama ang iyong kasagutan. Ano kaya ito, Ginoo? Appendicitis. Tama na naman, Ginoo. Ang galing. At para sa ika-4 na salita, Guro. at para sa panghuli nating salita, ano kaya ito, Ginoo? 80. Tingnan nga natin. At para sa ating aralin ngayon, ang ating tatalakayin ay maikling kwento. Ano nga ba ang katumbas sa Ingles ng maikling kwento? Short story. Sino kaya ang ama ng maikling kwento? Ang ama ng maikling kwento ng mga Tagalog ay si Deogracias Rosario. Isang maikling salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayaring kinabibilangan ng isa o ilang tauhan at may isang kakintalan o impresyon lamang. Maikling kwento. Ayon kay Genoveva Matute, ito ay nagsasalaysay ng pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Ang Gilingang Bato ni Edgardo M. Reyes. Ang tatalakayin natin ngayon ay kwento mula kay Edgardo M. Reyes. Ang makikita niyo sa larawan, siya ang manunulat ng Ang Gilingang Bato. Meron ba nakakilala sa kanya? Marahil ay nakikita niyo siya sapagkat siya ay bumibisita dito sa probinsya ng Rizal. Pagpapanood o pagbabasa ng maikling kwento na Ang Gilingang Bato ni Edgardo M. Reyes. Ang Gilingang Bato ni Edgardo M. Reyes. Sa kwentong ito ay sinasalaysay ng bunsong anak ng pamilya ang kanilang buhay. Ayon sa kanyang nagisnan na nilang magkakapatid, si Kuya, panganay sa kanila, at 17 taon noon si Ate, si Diko, si Tse, saka ang bunso na nagsasalaysay, ang Gilingang Bato. Ayon sa kanya, ang gilingang bato na ginagamit ng kanilang ina na si Aling Trining sa paghahanap buhay ay minanan niya kay Impo na sinasabing isang mahusay na magsusuman sa buong San Fermin. Si Aling Trining ang tanging nagmana ng talino sa paggawa ng puto sa kanilang magkakapatid. Hindi niya malaman kung gaano kahusay ang kaniyang ina sa paggawa ng puto dahil rin sa araw-araw na itong natitikman. Ngunit sa kanyang pag-iisip, siguro ay sawa lamang siya sa pagkain nito. Ang pangkabuhayan ng kanilang ina ay hindi sandigan ng kabuhayan nila, bagkus ay ang kabuhayan ng kanilang ama na nagpapanday. Ang biglaang pagkamatay ng kanilang ama dahil sa pagsabog ng appendicitis, biglang nanakit ang tiyan ng ama na akala nila'y mawawala rin pag naglaon. Nagpasya itong magpadala sa ospital, ngunit sa daan pa lang ay sumabog na ang appendicitis nito. Noon, nagpuputo lamang si Aling Trining kapag may nagpapagawa sa kanya. Kadalasan tuwing may nagnanais magregalo o maganda sa tuwing may pista o kasalan o ibang okasyon na may handaan. Ngunit nang namatay ang kanilang ama,
wala na silang ibang pagkukunan ng hanapbuhay o pagkakakitaan. Kaya napilitan silang magkakapatid na magtulong-tulong upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang kanyang mga nakakatandang kapatid ay nagtulong sa isang pwesto upang magtinda ng puto, bumungong, at bibingka sa kanto. Si Ditsi naman ay nakapwesto sa palengke tuwing umaga, at sa hapon naman ay naglilibot. Si Diko naman ay karaniwang tinda ay butse at palitaw, at ang bunso naman ay naglalako ng gorgoya. Nang minsan siya ay naglako, ay napaaway siya dahil sa panunukso ng mga bata sa lansangan. Nang umuwi siyang may mga pasa, ay pinagsabihan siya ng kanyang ina na walang dapat ikahiya dahil marangal ang kanilang trabaho. Naging mas magaan ang kanilang buhay kumpara noon na nabubuhay pa ang kanilang ama. Nakapagtapos sila magkakapatid ng kolehiyo maliban kay Ditsi na tumigil sa pag-aaral dahil na rin siya ay ang may kapurulan ang ulo sa eskwela. Lumipas ang panahon at nakapag-asawa na silang lahat, ngunit hindi sila lumilimot sa pagdalaw sa kanilang ina na matanda na. Dumating ang oras na kinapos sila sa pera, kung kaya't ang kanilang mga nakakatandang kapatid ay lumalapit sa kanilang ina. Kahit tapos man sa pera, ay mas minabuti ng bunso na huwag na lamang ipinahalata sa kanilang ina ang kalagayan niya. Minsan dinatnan ng bunso ang kanyang ina sa akto ng paggiling. Minasdan niya ang kanyang ina na makupad at mahirap sa kanyang mga kilos. May kinig ang kanyang mga kamay na kuluntoy at nag-usling ang mga ugat sa braso. Pasaglit-saglit ay tumigil at naghahabol ng hininga, na nakapansin-pansin wala na ang dating lakas, sigla at tiksi. Inagaw ng bunso ang gilingan at sa pagpipilitan ay napahawa ang ina sa kamay ng bunso at nararamdaman ng bunso ang ligasgas, makapal at nagkakalyong palad. Sa huling araw ni Aling Trining, kahit masakitin at bumilis ang paghihingina, lumalabas siya sa kusina. Dinadalaw ang kanyang gilingang bato at hinuhugasan o pinupunasan ito. Kinalaunan ay binawian ng buhay si Aling Trining. Nang pumanaw ang kanilang ina, ay marami ang mga papuri ang narinig nila tungkol rito. Nang mailibing na ito, ay napag-usapan nila ang naiwang mana dahil na rin sa matandang kaugalian sa San Fermin na sa pagpanaw ng magulang ay kailangan kumuha ng kahit isang bagay na naiwan ito. Ang bakuran ng bahay ay napunta kay Ditse, at ang ibang alahas naman ay sa kanilang mga nakakatandang kapatid. Sa halip na ibang materyal na bagay ang hingin, ay mas minabuti ng bunso na kunin na lamang ang ipinintang larawan ng kanilang mga magulang na nakabihis pang kasal. Pagkara ay kanya-kanya nang nagpapaalam sa mga may iwan. Dala ang kanya-kanyang inuring pinakamahalagang alaala ng yumaong. Panuto. Ibigay ang mga pangyayari batay sa ipapakitang larawan sa maikling kwento na Ang Gilingang Bato ni Edgardo M. Reyes. Para sa una nating larawan, Sa unang larawan, ito ay nagpapakita na may isang pamilya na ang hanap buhay o paggawa at pagbebenta ng mga kakanin, isang kagamitan sa paggawa ng suman, ay ang gilingang bato. para sa ikalawang larawan, Ito ay namana pa ng ina ng pamilya mula sa kanyang lola at di na alam kung gaano katagal na ito sa kanyang pamilya. Namatay ang asawa ni Trining at naiiwan sa kanyang lahat ng kanilang mga anak
ang may kahulugan sa buhay ang gilingang bato ng kanyang ina. Para sa ikatlong larawan, Makalipas ang ilang taon ay nagsimula na mag-aral ang mga anak ni Trining dahil sa mga nag-aaral na ang anak, unti-unting naging mas mahirap ang pagsusuman dahil sa kakulangan sa pagtulong sa paggawa ng kakanin. para sa ikaapat na larawan, Dumating din ang ginhawa sa kanilang pamilya nang matapos na sa pag-aaral lahat ng anak ni Trining, maliban sa isang di na nakapag-aral at nag-asawa na lamang. at para sa limang larawan, Kinalaunan ay binawian ng buhay si Trining at iniwan ang kanyang mga anak ng tig-iisang bagay na pamana. salamat Ginoo. At ngayon, hahatiin ko kayo sa 5 pangkat. Magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Paalala sa pag-uulat. Tapusin sa loob ng 5 minuto ang pangkatang gawain. Gawin ng tahimik ang gawain na naitalaga sa pangkat. Humanda para sa pag-uulat. At rubric para sa pagre-report. Kahandaan, kung ang nais mo ay makakuha ng mataas na marka, sa ika-4 na puntos, ang mag-aaral ay handa at alam ang kanyang sinasabi. Sa nilalaman, na ipapaliwanag ng maayos at nasagot ng maayos ang katanungan. Sa pagsasalita, malakas ang boses, tama, at naayon ang mga salitang ginagamit. Sa oras, ang pag-uulat ay umaabot sa 3 minuto. Tindig, nakatayo ng maayos, at tinitingnan ang mga kausap. Pangkat una, Paradise Island. Ilarawan ng ina sa binasang maikling kwento. Gamitin ang kasunod na figure stick gawin sa sagutang papel. Format para sa pangkat 1. Pangkat 2, Jaggeries. Ibigay ang mga pangyayari sa maikling kwentong Ang Gilingang Bato. Sundin ang format na binigay. Format para sa ikalawang pangkat. Pangkat 3, Titan. Gamit ang Venn diagram, ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng katangian ng ina sa kwento at nanay o magulang mo. Format para sa pangkat 3. Pangkat 4, Scout Regiment. Magbigay ng awitin na nababagay sa ina mula sa kwento at ipaliwanag ito. Maaaring kantahin sa harap ng klase kahit chorus lamang. Format para sa ika-4 na pangkat. Pangkat 5, South of Wall Maria. Bilang taga-Taytay Rizal, paano mo mapapaunlad pa ang mga kakanin sa ating lugar? Magbigay ng mga pamamaraan o tagline para mahikayat ang mga karatig lugar na bumili ng kakanin sa Taytay. Format para sa ika-5 pangkat. I-share mo. Bilang kasing edad ng kuya mula sa kwento, paano mo harapin ang kahihiyan na iyong nararamdaman sa pagbebenta ng mga kakanin? Bilang isang kaedad ko sa kwento, hindi ako mahihiya magbenta sapagkat ito'y negosyo o pagkakakitaan ng aming pamilya. Salamat sa pagbabahagi, Ginoo. Panuto, isulat ang bilang 1 hanggang 5 sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Una, may isang pamilya na ang hanap buhay ay paggawa at pagbebenta ng mga kakanin. Isang kagamitan sa paggawa ng suman ay ang gilingang bato. Kalawa, lumipas ang panahon at naging matanda na si ina at binawian ng buhay. Ikatlo, hanggang sa dumating ang panahon na lumuwas ang ibang anak upang mag-aral at naiwan na lamang ang 2 magkapatid at ang ina sa paggawa ng mga kakanin. Di nagtagal ay nakatapos din sa pag-aaral ang lahat maliban sa isang kapatid.
Kaapat, matapos ang libing, isang tradisyon ng kanilang lalawigan na kumuha ng kagamitan ng kanilang magulang na sa tingin ng mga anak ay higit na makapagugunita ng kanilang yumaong magulang sa kanila. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay pagpili ng kani-kaniya na silang nagpaalam sa mga naiwan. Kalima, namatay ang asawa ng kanilang ina at naiiwan sa kanya lahat ng kanilang mga anak na nasa murang edad pa lamang. Dahil sa pagkawala ng kanilang ama, ay napilitan ng kanilang ina na gawing kabuhayan ang kanilang paggawa ng mga kakanin. Tulong-tulong ang lahat sa paggawa at pagbebenta. At sagot para sa ating pagsusulit. Ginoo, ilan ang nakuha mong puntos? 5. Wow, magaling! Pinahanga mo ako, Ginoo. At ngayon naman, nasa dugtungan tayo. Dudugtungan mo lang ang mga salitang ito, Ginoo. Nalaman ko na Nalaman ko na maikling kwento na ating pinag-aralan ay sumasalamin sa buhay ng isang tao o sa kanyang karanasan. mahalaga ang mga ito. Mahalaga ang mga ito sapagkat ito ay nagbibigay ng inspirasyon o kahulugan na karanasan ng isang tao. Salamat sa pagbabahagi, Ginoo. At para naman sa ating takdang aralin, basahin o panoorin ang gapo na Bella para sa susunod nating aralin. Paalam!